Ito yung address, oh. Oo nga, ito nga yun. Pero hindi na factory. Bahay namin to. Matagal na kami dito. At wala akong alam na factory ng mushroom chips dito sa lugar namin. Yun. Sir, Ngayon ko lang nabasa ang message mo. Anong ginagawa mo dyan sa Santa Isabel? sir, pakiramdam ko na dito yung laboratorio ni Verdugo. Iba yung nakalagay sa address, siguro para hindi natin sila matuntun. Pero sa tingin ko, sir, malapit na tayo. Halika, pasok ka. Maupo ka muna, Joey. Sasabihan ko na lang yung nanay mo na nandito ka na. May ginagawa pa ata sa kusina eh. Salamat po. Sige, maiwan mo na kita. Joey. Okay, I just want to be clear. I did not intend to kick you out of the operations. It was protocol. Protocol na naman. Sa tingin mo, maniniwala talaga ako na hindi mo alam na may itsipwera ako? Journalist ka. Matalino ka. Kaya imposibleng hindi mo alam na pagbabawalan ako sa operasyon na yun simula pa lang. Alam ko. O, di ba? Inamin mo din. Oh, yes. Okay, pero wait. Alam ko, pero late ko na na-realize. You think they'll believe you? A woman in constant pain, on heavy meds, emotional? What do you think they'll hear? Maaaring hindi nila ako paniwalaan ngayon. Dahil nilason mo ang isipan nila. Dahil kinuha mo ang damdamin nila. Pero alam ko, na meron pa rin maniniwala sa akin. Kailangan matapos ang kasinungalingan mo ngayong gabi. I'm going to tell my children. Joey! Ay, Ah, Sir Andrew. Aling Teresa. Andito ho ba kayo para bisitahin si Ma'am Rebecca? Yes, Aling Teresa. Oh, by the way, na-mention sa akin ng kapatid ko na magaan daw yung loob sa'yo ng mommy ko. And bihira kasi mangyayari yun sa mga nagiging caregivers niya. Mabait naman ho kasi yung mommy niyo eh. Uuwi na po ba tayo? Anak, yun nga yung sasabihin ko sa'yo eh. Hindi pa kasi ako tapos maghanda dun sa herbal medicine ni Ma'am Rebecca. Eh, ipapahatid na lang daw ako ni Ma'am Yvette. Ang iniisip ko, paano ka? Ako na po yung maghahatid kay Joey, Aling Teresa. Hindi na ko, wag na ho. Maabala pa ho kayo, wag na ho. Hindi, okay lang po. Kasi mamaya pa naman natulog si mommy, di ba? And isipin niyo na lang po na bawi ko to sa lahat ng ginawa niyong maganda para sa mommy ko. Ayoko. Grabe ka naman sa mommy mo. Huwag mo na dagdagan yung problema niya, Joey. Halika na. Sige na, Joey. Eh, nag-offer na naman si Sir Andrew eh. Kakahiya namang tanggihan. Sige na. Sorry, no. Magte-text po kayo na ya. Antay na lang po kita makauwi. Sige. Mag-text ka rin ha pag nasa bahay ka na. Sige na. Love you. I'm telling my children now! Wala na akong nararamdamang awa para sa'yo. You've been too emotional lately. This should help you relax. By this time tomorrow,
You won't even remember this conversation. Pre, may alam ba kayo kung may food processing factory dito sa Santa Isabel? Wala to. Wala. Gumagawa sila ng mushroom chips. Wala ka, sir. Sige, salamat. Sige po, sir. Sir, Can you check up this? all right. O, yun ba yung Koreano? Yung crush mo? Hindi ko po crush to, no? Nakakatawa lang po talaga si Jinwoo. Ma'am Rebecca? Ma'am Rebecca? Ma'am Rebecca? Ano yung ginawa ninyo, Ma'am Rebecca? Ma'am Rebecca! Ma'am Yvette! Ma'am Yvette! Yung kaibigan mong Koreano, nakakausap mo pa ba? Baka po nahuli niya na po yung membro ng sindikato na hinahanap niya. Ligtas niyo ang mami ko, please. Ano bang nangyari? Bakit mo siya iniwan mag-isa? Hindi ko kakayanin kapag may nangyari kay Ma'am Rebecca. Walang Lee Jinho sa database. Isa lang ibig sabihin niya. Hindi siya Korean police. She's in critical condition po. It looks intentional. Hindi kaya gawin yun ni Mami. Start CPR tayo. Maglabang ka, please. Hindi ka pwedeng mabuhay, Rebecca. Hindi nila pwedeng malaman ang totoo.